mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Kamusta na kayo dyan? Buhay pa ba kayo? Or busy sa mga pasabog ng MGI All-Stars. Mula kay Lupita Jones hanggang dito sa mga pasabog ngayong araw na ito. Nakakaloka. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday night sa mundo ng pageantry. And please, like this video, please. Nakakaloka. May nakita ako nag-comment dyan sa comment section natin. Ang sabi daw pa San Pedro na daw ang ating itsura sa ating lightings. Ayaw nyo ba? Di ba? Kitang-kita yung ating beauty. Sa ating napakaliwanag na lights. Masyado akong happy sa ating bagong spotlight na talaga namang pasabog na binili ko sa TikTok na ang mura-mura lang mga buweks. Nakatipid ako ng bonggang-bongga. Alam niyo yun? Kasi yung binili kong ilaw, yung katulad kay Adam, nasa pag hindi siya sale ha, nasa 10 to 12,000 pesos. Pero itong dalawang ito, ay talaga namang super powerful na parang nabili ko siguro mga mga 1,000 pesos. O, di ba? Dineliver sa aking hotel. Hotel talaga. Tapos itong ilaw naman dito sa baba na mahaba. Binili ko yan dun sa Thailand. Nung nandun ako sa MGI All-Stars nung pagdating ko ng Thailand. So, bali, siya, parang $90. Nakakaloka, jiwa. Pero itong dalawang ito ay mas palong-palo. Sana bumili pa ako ng mas marami. But anyway, bago ang lahat ng yan, syempre hindi naman yan ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay walang iba kundi ito pa rin. Hindi pa rin tayo nakaka-move on sa MGI All-Stars, jiwa, na ito ang ating kandidata. Isa sa ating mga kandidata or kandidata ng Pilipinas dito sa MGI All-Stars, walang iba ang aking Junakis, na alam nyo na, no? Kaylin Trajano! Ay! Talaga namang hindi na nagpachumpik-chumpik ang bunganga nitong aking Junakis na alam nyo na. Nakakaloka, bumuga na ng apoy ang nag-iisang Kaylin Trajano. In fairness naman ang engagements ni Kaylin kahit na hindi ito nakapasok ng top 18. Well, alam niyo mga buweks, hindi ko na siya nilagay sa aking top 18. At saka si Imelda, at saka sino pa ba? Hindi, si Alexia Nunez nilagay ko. Kasi nga, syempre, alam naman natin na posible o talaga magbabagsak si Alexia, no? Si Kaylin kasi talagang mababa na yung voting sa kanya, di ba? Pero deserving si Kaylin na makapasok ng top 18 kung wala itong mga botohan. Ganun din sa Imelda. Kaya nga lang yung votings nila, hindi na gumagalaw mga buweks, di ba? Gumalaw man, konti na lang. Pero itong dalawang to na kandidata ng Pilipinas, si Kaylin at si Imelda, ay talaga namang very deserving sa top 18. Hindi ko na lang nilagay sa aking final hot picks kasi meron ng ranking, di ba? So, but anyway, ibig ko sabihin may ranking na dun sa votings and overall scores nila. But anyway, hindi na nagpachumpik-chumpik itong si Kaylin Trajano na talaga naman binasag ng kanyang katahimikan, di ba? Itong si Kaylin, kilala ko yan mula ulo hanggang paa, napakabait niyan. Madaldal, sobrang maboka, makwento, walang kung close kayo talagang hindi yan nagtatago ng mga, tawag dito, ng mga sekreto. Pipigain mo yan talaga at sasabihin niya rin sa'yo, di ba? But anyway, yung engagements ni Kaylin dito sa social media, in fairness naman, kahit na hindi na siya nakaabot ng top 18, pero malaking tulong talaga yung MGI All-Stars dito sa kanila. Lalong-lalo na kay Kaylin, kay Imelda, di ba? At saka sa mga ibang kandidata na kahit anong i-post niyang mga yan, talagang magva-viral, magte-trending, di ba? Kasi nga, syempre,
nag-ingay na or umingay na ng lalo ng bonggang-bongga ang kanilang mga pangalan. Kasi alam nyo naman ang MGI, di ba? Pag sabi nga nila, sumali ka dyan, ay panigurado manalo ka man o hindi, ay talagang iingay ang pangalan mo, di ba? Magbibigay ng malaking buzz sa social media, lalo na kung tumatak ka talaga, di ba? In fairness, mga Kaylin, ay tumatak siya talaga bilang Jollibee, di ba? Si Jollibee ng MGI All-Stars. Anyway, eto na nga, nagbuga. Nagbuga na ng ball of fire. Etong si Kaylin Trajano laban dito kay Lupita Jones, di ba? Na sinabi nga nito ay nagpuputukan na ang mga ugat, ang mga wrinkles. Nakailangan daw nitong bisitahin, di ba? Bisitahin ang kanyang doktor, di ba, ni Kaylin sa Philippines, di ba? Para nga naman maturukan ang pagbumuka nitong mangkukulam na kulubot na ito, di ba? Kasi di ba ang baba ng ibinigay niya kay Kaylin, lalo na yata dun sa sa bare face, di ba? Eh, nakita nyo naman ang bare face. Nakita na ba natin ang bare face nung si Lupita? Hindi pa naman, di ba? Like, ano kayo mangyayari kung makita natin? Ayun na nga, naka-makeup pa, kitang-kita na rin yung di ba? Yung mga sumpa. Chari. Nakakaloka! Eh, paano pa kaya kung na, bare face na? Nako, para na yung para na yung notang puro ugat. Nakakaloka talaga ito si Kaylin. So, ayun, talagang palaban ng aking Junakis. Hindi na nag-hold bar, di ba? Talagang, etong si Kaylin, mukhang marami itong ibubuga eh. Hindi pa lang kami nag-uusap nito. Pero tingin ko marami itong pachi na kailangan ng i-spill, di ba? Kudos naman dito sa ating Reynang si Kaylin Trajano na talaga namang walang takot bumuga ng apoy. Dahil alam niyang marami siyang ibubuga at marami siyang resibo. Anyway, dito naman tayo yan. Kudos sa kanya. Dito naman tayo ngayon kay Papua Nawad na talaga namang hindi rin nagpapatumpik-tumpik sa kanyang bunganga kapag nagla-live ito sa kanyang TikTok. Ito na nga mga Bex, no? So kahapon, nag-live itong si Papa Nawat. Hindi ko naman napanood. Siyempre, entitled lang ako, no? Alam nyo na. Nakita ko lang sa mga posts. But anyway, yung mga na-post na yon, siyempre, yun na yung galing doon, di ba? Hindi naman ako manonood ng live niya. Siyempre, alam nyo naman yung salita. No? Kada press conference, di ba? Puro chay-chay na lang. Ayaw kami pasingitin magtanong doon, di ba? So, but anyway, ito na nga, ang translated, no, na sinabi niya, na yung host daw na si Danilo Carrera, ayan, kung di nagkakamali sa kanyang pangalan at last name, no, ito daw pala ay 1 billion. Hindi ko alam kung 1 billion yung budget o 1 million kasi may nakita akong 1 billion, may nakita rin akong 1 million. Baka naman 1 million, di ba? Kasi 1 billion, ang laki naman yan. Sobra naman, okay naman, di ba? Siguro $1 million, ayan. Deserve niya yon kung ganun, at saka, kung ganun siya kasikat, no? Pero 1 billion, ayan, mas mahal pa siya kay Steve Harvey. Ganun ba? At yung si Papa Nawat, dapat kunin niya si Steve Harvey, di ba? Mas bongga. But anyway, ang sabi daw is, ayun nga, siguro 1 million talaga yung budget, no? So, dapat pala, ang host na ito, ay i-host niya yung buong show. Di ba? Yung 2 preliminaries, tapos yung coronation night. Kaya nga lang, ayaw daw, hindi ko alam kung ayaw or basta gano'n, no? Siguro may mga dahilan or whatsoever, no? Pero syempre may contract yan, di ba? Hindi nag-rehearse or hindi umattend ng rehearsals. Tapos sa coronation, yun, medyo pasok-pasok pa siya. Siyempre, itong si Papa Nawat, hiningi na ang tulong nitong si Emma Chiglao at saka si MMG, diba? So, in fairness naman sa ating mga veteranang reyna, diba? Talaga naman, etong mga ito ay hindi nagpatumpik-tumpik at hindi nag-say no to Papa Nawat. Hindi nila binigyan ng number 1 si Papa Nawat, diba? Kung bibigyan man nila ng number 1 si Papa Nawat, syempre yun ay the one and only Papa Nawat, diba? So binigyan nila ito ng 10. Kaya nga sila nag-oo na mag-co-host dito kay Danilo, diba? Danilo Carrera, diba? Pero ang sinabi nga ni Papa Nawat, parang hindi pa rin daw effective. Ang pagkakainti, kasi maraming nako-confuse, no? Confused sila dun sa sinabi ni Nawat na it didn't work. But I think,
syempre, may language barrier. Alam naman natin na nag-work, di ba? Itong sa dalawa kay Emma Tiglao, nung finals, at saka kay Michelle Marquez D, ang galing-galing nila, di ba? Kung baga, kung sila nga lang dalawa dyan, samahan nyo pa rin si Gio Piazza, talagang palong-palo ang pag-host nitong dalawang ito sa Emma at sa Michelle, di ba? So, tingin ko ang sinasabi ni Papa Nawat dyan, dahil nga may language barrier, tingin ko ang sinasabi niya, it didn't work, no? Yung pag-host nitong si Danilo Carrera. Pero itong si Michelle Marquez D, at saka si Emma Tiglao lang ang natatanging nagdala ng show sa pag-host nila. So, meaning to say, kahit na wala si Danilo Carrera doon, kahit ito lang dalawang ito, kayang-kaya nilang dalin ang buong coronation night. Yun ang pagkakaintindi ko, kaya wag na kayo ma-confused. Diba? Siyempre, hindi ilalaglag ni Papa Nawat si Emma Tiglao at saka sa MMD. Tingin ko bet na bet ni Papa Nawat sa MMD. At saka syempre, love na love ni Papa Nawat sa Emma Tiglao. Kaya yun ang pagkakaintindi ko talaga mga Wex, no? But anyway, ayun nga, sobrang laki daw ng ginastos. 1 billion or 1 million dollars. Diba? Medyo confusing yun. Hindi natin alam. So, feeling ko naman talaga, 1 million lang. Hindi naman siguro 1 billion. Laking pera nun na para dito sa Danilo Carrera na ito. Tapos, syempre, yung hotel pa niyan, yung palamon pa niyan, yung transpo pa niyan, at yung flight daw na business class. O, Jimwa, grabe talaga ang MGI, ha? Pasabog talaga. Iba talaga. Sabi nga sa akin ni, share ko lang sa inyo. Sabi sa akin ni Jojo Bragais, sabi niya sa akin, nagpunta siya ng bansa, parang, hindi ko matanda yung conversation namin. Basta nag-usap kami noon, yung nasa Thailand ako. So, sabi niya sa akin, tinawagan niya ako, nag-usap kami about MGI, All-Stars, ganyan-ganyan, kung paano yung mechanics, ganito-ganyan. So, kung hindi ako nagkakamali, yun yung parang the day before magpunta yung mga candidates sa Dam Nguyen. Ayun. So, na-share niya lang sa akin na sobrang bait daw ni Papa Nawat na pinapunta siya sa isang bansa para to promote the shoes and the brand MGI, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, ano yan? Sagot yun ng ni Papa Nawat, ganyan-ganyan. Yung hotel, yung flight niya, yung business class flight niya, gano'n. Sabi ni Jojo Bragais, sagot daw talaga ni Papa Nawat. Diba? Can you imagine that? Ipopromote mo yung business mo, yung shoes mo, tapos sagot ng MGI, lahat-lahat, diba? Nakakaloka yun, mga buweks. Nagpunta siya ng ibang bansa to promote his shoes. And of course, the brand na rin, no? Siyempre, collaboration. Pero, sagot ng MGI organization, lahat-lahat, di ba? Yung flight niya, yung hotel niya, yung food niya, yung transport niya, accommodation, and everything. Di ba? Ganyan ka-generous si Papa Nawat, in fairness naman. Kaya itong si Danilo, Barrio, siya dito. Si Danilo Carrera, di ba? Siyempre, ang gwapo niya. Mukhang yan, Dakota yan. Mga Wex, alam niyo na, latik yan, di ba? Pag mga latik daw, Dakota. Hindi naman siguro lahat, pero mukha siyang, kabayotik ang nyocha. Well, anyway, hanggang dun lang siya sa kagwapuhan. Pero yung ginawa niya dun sa MGI na, yun nga, hindi siya nag-rehearse, medyo pa-imburnal siya dun. Siyempre, kahit na papaano, mag-rehearse ka para alam mo yung flow ng kompetisyon, di ba? At saka, siyempre, nasa kontrata yan, di ba? At saka may usapan yan, di ba? Parang ang dating nga naman, very unprofessional, etong host na ito towards dito sa MGI All-Stars. At ganun na rin kay Papa Nawat. So, naiintindihan ko yung hugot niya doon. Ang sabi naman ng iba, dapat daw kinuha na lang si Matthew, yung host ng Miss Grand International. Ang sabi naman ni Papa Nawat, well, ang unang pagkakaintindi ko dyan, kaya hindi niya kinuha. Kasi nga, syempre, iba yung MGI All-Stars sa MGI. So, yung sinabi naman ni Papa Nawat kahapon sa live niya sa TikTok, well, ganun nga. Gusto niya, iba naman, ayaw niya ng pare-pareho yung mag-host sa MGI All-Stars at saka sa MGI. So, si Matthew, dun lang siya sa Miss Grand International. Which is fair enough. At least nag-offer siya sa atin ng kakaibang, kung ika nga sa pagkain, flavor. Di ba? Ibang putahe naman, di ba? Para hindi magsawa yung mga tao, di ba? Anyway, kudos kay Papa Nawat kung ganyan talaga kalaki yung ginastos niyang pera. Well, tingin ko talagang ganyan kalaki yung mga ginagastos niyang pera kapag may mga pa-events siya. Lalo niya sa mga host na kinukuha niya, sa judges na kinuha niya, talagang malaki yung budget na inilaan niya, di ba? Kaya hindi natin siya masisi na naghihimutok siya ngayon sa social media, di ba? At in fairness naman, hindi niya ito binuga
before nung kompetisyon, syempre baka mag-back out din si Danilo, di ba? Or baka masira din yung image ni Danilo at mawalan ito ng gana while or before the competition. So, tama lang yung ginagawa niya na ibuga niya right after para hindi naman ma-steal yung thunder nitong si Danilo. Pero, ayun nga, very imburnal ang dating, diwa. So, tingin ko marami pa talagang drama dito. Tulad na lang nito. Nakakaloka ito mga buweks, ha? So, sa mga judges daw, sabi din ni Papa Nawat sa kanyang live, ay tatanggalin niya daw ang 3 o 4 na mga judges doon sa MGI All-Star. So, naisip ko na, siguro itong mga judges na kinuha niya, parang sila din yung mga magja-judge sa 2nd edition at saka sa 3rd kung meron man, di ba? So, ngayon, syempre, para nga naman makita nila, kasi syempre, yung reigning queen dyan, kailangan bantay ng mga judges, di ba? Kung talagang deserving yung reigning queen na manalo ulit sa second and 3rd edition, which is fair enough. Pero sa dinami-rami ng mga kadramahan ng nangyari ngayon dito sa MGI All-Stars na naganap nung Saturday lang, ay talaga naman siguro pick up na ni Papa Nawat, bits and pieces, yung mga kontrobersyang nangyari dito sa the way silang magbigay ng scorings, diba? Or ng scores dito sa mga kandidata. At syempre, maraming mga pageant, mga pageant fans, di ba? Na talaga namang nagbigay ng negative comments. Almost perfect na eh. Though, wala namang perfect, pero syempre, almost perfect na. Kaya nga lang, syempre, may mga paimburnal na judges, di ba? Na talaga namang, ayun, pinaimburnal yung mga kandidata or karamihan ng mga kandidata dito sa MGI All-Stars, which is nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot din na, yun nga, parang isang grupo na sila doon ng mga judges na makikita natin sana sa 2nd at 3rd edition, kung meron man, mababasag sila kasi nga sa mga kontrobersyang kinakaharap nila ngayon, di ba? Lalo na itong si Omar at si Lupuichuan, di ba? Ito na rin si Tandang Gurang na si Usmel Zauza, di ba? Ay nadadamay. Kasi nga syempre, bet niyan talaga ang mga Latik at Venezuelans talaga, ang loyalty niya, di ba? Ganun din naman si Jojo Braga. Syempre, biased na niya yung Philippines. But in fairness, ang Philippines naman ay talaga namang nag-perform. So, deserve nila yung binigay ni Jojo Bragais, di ba? And I don't think mapapaimburnal si Jojo Bragais dyan kasi naging fair din naman siya dito sa lahat ng mga kandidata, di ba? So, anyway, mga buweks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Sa tingin nyo ba, sino kaya yung matatanggal na 3 o 4 na judges dito sa MGI All-Stars ni Papa Nawat, di ba? Mukhang 4 ang mapapaimburnal, di ba? At parang alam na natin yun, di ba? Sino-sino kaya sila? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!